Wellman TV. Marshal Ortega. Kabanata 41. Nasaan ang pinakamamahal na villa ng Harmon Field? Bastos ka. Galit na galit talaga si Wilder. Pinahahalagahan niya ang kanyang alagad ngunit ngayon, patuloy na pinahiya ni Olive si Marshal. Ilang sandali lang ang nakalipas, ang kanyang katigasan ng ulo na kalokohan ay halos nawalan sila ng perpektong pagkakataon para tumulong. Ilang sandali lang ang nakalipas, ang kanyang pagmamatigas para kay Martin. Sa sandaling iyon, naisipan pa niyang paalisin siya sa pagiging alagad niya. Ngayon, sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon na hilingin kay Marshal na kunin siya bilang isang alagad, ngunit tinawag ni Olive sa publiko si Marshal na isang pandaraya. Ito ay hindi katanggap-tanggap. Sa medikal na mundo, ang pinakadalubhasa ay pinahahalagahan. Kung isa sa alang-alang ang hindi kapani-paniwalang diskarte ng 18 spirit needles ni Marshal, ilang sandali lamang ang nakalipas, kahit na inilaan niya ang kanyang buong buhay sa larangang ito, hinding-hindi niya makakamit ang ganoong antas sa holistic na medisina. Sa kabila ng pagiging presidente ng Holistic Medicine Association, hindi niya maiwasang igalang ang pambihirang talento ni Marshal. Kahit na kailangan niyang lumuhad sa tabi ni Marshal ngayon at parangalan siya bilang isang mentor, hindi niya ito mapapahiya. Pinagmasdan ni Wilder ang payat na anyo ni Marshal, puno ng tunay na paghanga ang kanyang mga mata. Isang kabataang lalaki na nasa edad 20 ang umabot sa napakagandang antas ng tagumpay. Samantala, siya mismo, na higit sa 70, ay nag-aaral ng medisina mula noong siya ay 4 na taong gulang, natututo mula kay Master Apollo ng Hilang Haven. Sa 12, naglakbay siya sa mundo kasama ang kanyang Panginoon, tinutulungan ng hindi mabilang na mga pasyente na may mahirap at komplikadong mga kondisyon. Sa oras na siya ay naging 18, natutunan na niya ang pagsasanay sa medisina. Namana niya ang Whitlock Healing Needle, isang kulminasyon ng panghabang buhay na pagsisikap ni Apollo Whitlock bilang pinuno ng Hilang Haven. Sa edad na 28, umalis siya sa Hilang Haven para tuklasin ang labas ng mundo. Sa loob ng 12 taon, naglakbay si Wilder sa mga bundok at ilog gamit ang Whitlock Healing Needle. Nakuha niya ang reputasyon bilang unang nakapagpapagaling na kamay ng holistic na gamot sa Draconia. Sa edad na 50, napili siya bilang pangulo ng Draconia Holistic Medicine and Health Association. Ito ang pinakadakilang karangalan na natamo niya sa kanyang paglalakbay sa medisina. Mula sa sandaling iyon, ang pangalan ni Wilder ay naging kasing kahulugan ng Draconia Holistic na gamot. Nagbago siya bilang isang maalamat na tao sa larangan ng medikal. Naniniwala siya na sa kanyang katamtamang mga tagumpay, masisiyahan siya sa isang kasiyang buhay na napapaligiran ng mga disipulo mula sa buong mundo. Gayunpaman, hindi niya inasahan na lubos na madaig ang 20 taong gulang na binata ngayon. Sa kabila noon, tinanggap niya ito ng buong puso. Guru. Tumingin si Olive kay Wilder, na nakaluhod sa harap ni Marshal sa kahihiyan, at nahihiyang nagsabi, ano siya? Guro, pakiusap, tumayo ka kaagad. Ayokong makita kang disipulo niya. Ipinakikita lang niya ang kanyang kakayahan. Kulang siya sa totoong talento. Galit na sigaw ni Wilder, ang tanga mo. Simula sa araw na ito, tatapusin ko na. Master-disciple bond. Mula sa sandaling ito, ang aking pamilya ay hindi magkakaroon ng isang alagad na tulad mo na walang modo. Umalis ka. Sinubukan pang makipagtalo ni Olive, ngunit itinaas ni Wilder ang kanyang kamay at itinulak siya sa isang tabi. Nagdala ka ng kahihiyan. Sa akin. Nilingan niya si Marshal at sinabi, Master Ortega, ang kakulangan ng ugali ng aking alagad ang nakasakit sa iyo. Payagan mo akong maging estudyante mo. Handa akong sundan ka habang buhay at pag-aralan ang medical technique. Ikanaway ni Marshal ang kanyang kamay, na nagsasabing, tumayo ka. Hindi kita kukunin bilang aking alagad. Nang makita ni Wilder si Marshal na paalis, seryoso niyang sinabi, Mr. Ortega, anuman ang desisyon mo, palagi kitang ituturing na Panginoon ko. Huminto si Marshal, bumantong hininga, at sinabi, bakit ba ang tigas ng ulo ng matandang ito? Sumasakit ang ulo ko. Well, ito ay kung ano ito. Bigla niyang ibinuka ang kanyang kamay at inilabas ang mga pilak na karayom mula sa lagayan ng karayom ni Wilder,
walang ingat na itinapon ang mga ito. Lahat ng 79 na pilak na karayom mula sa bag ay dumapo sa damit ni Wilder. Natigilan si Wilder. Tumingin siya sa ibaba at napansin na ang bawat karayom ay tumutusok ng isang tiyak na acupoint sa kanyang katawan. Ang 79 na karayom na ito ay nakasabit sa itaas lamang ng kanyang damit, hindi talaga dumadampi sa kanyang balat. Ang ganoong kasanayan at kahangahangang pamamaraan sa pagtapon ng mga karayom mula sa malayo na pagtanto niya na maaari lamang niyang makamit ang 30% ng kakayahang ito sa kanyang buhay. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata habang nakayuko sa likuran ni Marshall. Salamat, Guro, sa pagtuturo mo sa akin ng 18 espiritong karayom. I will forever see you as my master. Pinagmasdan ni Shirley ang buong eksena, hindi naisip na si Marshall ay nagtataglay ng gayong pambihirang kakayahan. Hindi nailigtas ng nangungunang cardiovascular team sa mundo at ang iginagalang na ekspertong medikal sa Draconia ang pasyente, ngunit nagawa niyang ibalik ang mga ito mula sa gilid ng kamatayan. Ang kanyang pamamaraan ay parehong kahanga-hanga at kapansin-pansin. Sa sandaling ito, maging si Wilder, isang maalamat na figure sa holistic na gamot, ay naging kanyang alagad. Marshall, ilan pa bang hindi ka pani-pani walang talento ang mayroon ka na hindi ko alam? Napatingin si Shirley sa likod ni Marshall, kumikinang ang mga mata sa pagtataka. Marshall, hintayin mo ako. Nagmamadali siyang sumulong, mabilis na gumagalaw ang kanyang mahahabang binti habang isinantabi ang kanyang nakagawiang poise, hinahabol siya sa gitna ng naiinggit na mga titig ng karamihan. Sa Wright Mansion, nakabawi na ng lakas si Martin at nakaupo sa sofa, ay nalalayan ng kanyang dalawang anak. Henry, Carson, iniligtas ako ng binatang ito mula sa kamatayan ngayon at binigyan pa nga ako ng isa pang 10 taong bakasyon. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa aming pamilya. Sino si Mr. Ortega? Saan siya nanggaling, at saan siya kasalukuyang nakatira? Alamin sa lalong madaling panahon. Tandaan, hindi mo dapat galitin ang isang napakalakas na tao. Kung magkakaroon kami ng pagkakataon na kaibiganin siya, ito ay isang pagpapala para sa aming pamilya. Parehong tumango sina Henry at Carson bilang pagsang-ayon, na nagsasabing, Itay, huwag kang mag-alala. Naging mabait si Mr. Ortega sa aming pamilya, at anuman ang maaaring kailanganin niya sa amin sa hinaharap, gagawin namin ang aming makakaya para tumulong. Mabuti naman. Dapat mong intindihin na hanggat nandito ako, ang mga matandang tanga ay hindi maglalakas loob na magtanim ng anumang masamang intensyon sa ating pamilya. Kung ako ay talagang mawawala, ang mga taong iyon ay hindi hahayaang magpahinga. Sa makatuwid, dapat mong kaibiganin ang mga maimpluwensyang tao tulad ni Mr. Ortega upang matiyak ang tagumpay ng ating pamilya sa anumang sitwasyon. Tumangala si Martin at napansin ang kanyang apo na si Freya na nakatayo sa malapit, isang nasisiyahang ngiti sa kanyang mukha. Freya, I see that Mr. Ortega is about your age. You young people should more interact. If it's suitable, you might also consider getting to know him better. Namula agad ang pisngi ni Freya, at napabulalas siya, Lolo, nagkakamali ka. Si Mr. Ortega ang boyfriend ni Shirley. Please never bring this up in front of Mr. Ortega. It would be too embarrassing. Haha, tawa ni Martin. Hindi ako nagkakamali. Hindi pa naman niya napangasawa ang babaeng taga Don, diba? Dahil wala siyang asawa, ibig sabihin single pa rin si Mr. Ortega. Dahil single siya, kahit sino ay may pagkakataon na mapalapit kay Mr. Ortega. Sagot naman ni Freya, Lolo. Ano pong pinagsasabi niyo? Kagagaling niyo lang po sa isang malubhang karamdaman. Pakisabi lang po. Si Mr. Ortega na mismo ang nagbanggit na kahit gising ka na, nasa critical phase ka pa rin. Kailangan mong mag-ingat. Sa 3 araw, lalapitin ko si Mr. Ortega at hihilingin sa kanya na ipagpatuloy ang paggamot sa iyo. Tawa ng tawa si Martin, Alright, it's a blessing to be alive and see all of you. Haha. Samantala, pagkalabas ni na Marshall at Shirley sa Wright Mansion. Nanatili si Shirley sa loob ng sasakyan, nakatingin kay Marshall sa kabuuan, na naging dahilan para hindi siya komportable. Ms. Don, may I talk to you about something?
Can you please stop looking at me like that? Alam kong gwapo ako, pero hindi okay na titigan mo ako ng tuluyan. Nakakabahala ako. Kusang inayos ni Marshall ang kanyang kwelyo. Sinaman siya ng tingin ni Shirley. What are you talking about? Marshall, I'm starting to believe you're too mysterious. You even know how to perform holistic medicine needle therapy. Saan mo kinuha yan? Seryosong sagot ni Marshall, nag-aral ako sa ilalim ng aking master. Nag-aral ako ng medisina at labanan mula noong ako ay 3. Sinaman siya ng tingin ni Shirley. Kung ganoon, ano ba talaga ang ginagawa mo? I don't hold a particular position. I work as a mercenary, offering protection for some friends of presidents. That's pretty much it. Natigilan si Shirley. Presidents. Close ka ba talaga sa mga president na yan? Oo, madalas nila akong hilingin na sumama sa kanila sa tsaa. Kakaiba ba iyon? Nagpalitan ng tingin sina Shirley at Amber sa seryosong kilos ni Marshall at humagalpak sa tawa. Nakipagtsaa kasama ang presidente. Sinabi ko pa na regular akong naglalaro ng golf kasama ang pinuno ng kalihim ng mga bansa ng Unyon. Umiling si Marshall at sumagot, maniwala ka man o hindi. Kung ganoon, tiyak na mayaman ka para makasama ang mga taong ito ng madalas, nakangiting sabi ni Shirley. Tumango si Marshall. Hindi ako masyadong mayaman, ngunit mayroon akong hindi bababa sa ilang trilyon sa aking bank account. Halos tumawa ng malakas ang mayordomo na si Andrew, dahilan para mapawi ang manibela. Sa wakas ay humagalpak ng tawa sina Shirley at Amber. Noticing their reactions, Marshall sighed, kung ayaw mong maniwala sa akin, okay lang. Pull over ahead. Aalis ako dito. Hindi ako babalik sa villa ng Don kasama mo ngayon. Babalik ako sa ibang pagkakataon para tingnan ang kalusugan ng iyong ama. Naisip ni Shirley na kumbansihin siyang manatili ngunit nagbago ang isip. Matapos lumabas sa kotse at panuurin si Shirley at ang iba pa na umalis, naisipan ni Marshall na tumawag ng taxi para tumungo sa villa ni Old Fred sa Harmonfield. Isang Porsche sports car ang huminto sa kanyang harapan. Marshall, what a surprise! Hop in. Saan ka pupunta? I can give you a ride. Unti-unting bumababa ang bintana, bumungad sa kanya ang napakagandang mukha ni Vera. Nang makaupo na sa kotse, nagtanong si Marshall, saan ang pinakamahal na villa sa Harmonfield? Saglit na nagulat si Vera bago tumawa, what do you mean by that? The most expensive villa in Harmonfield happens to be my home, walang pakialam na sabi ni Marshall. Kabanata 42 Sinusundan ng mga asasin. Sinulyapan ni Vera ang mabagsik na mukha ni Marshall at humajijek. Haha, ang pinakamahal naming mansion sa Harmonfield, Villa 1 sa Donspire Heights Estates by Crescent Lake. Sige, ihahatid na kita pa uwi. Ini-start ni Vera ang makina ng sports car ngunit nanatiling nakatigil. Nang mapansin na si Marshall ay kalmado pa ring nakaupo sa passenger seat, akala ng isang tao na ang kanyang bahay ay tunay na matatagpuan sa villa area sa Donspire Heights Estates. Haha! Marshall, hinahangaan talaga kita. Are you for real? Sa'yo ba talaga ang pinakamahal na villa sa Donspire Heights Estates? Tinitigan ni Marshall si Vera, nakasalukuyang tumatawa ng hysterical, at sumagot, oo, at ano naman? Tara na. Anong nakakatawa? Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Vera sa lahat ng tawa. Marshall, nakakatuwa ka. Kung stand-up comedian ka, siguradong ikaw na ang susunod na comedy legend. Haha. Kumunot ang noo ni Marshall at sinulyapan ang refleksyon niya sa rearview mirror, nakita niyang medyo gwapo siya. Tumingin siya kay Vera, na tumatawa pa rin ng malakas, at same time na sinabi, hoy, putulin mo na. Kailangan kong malaman, mukhang mahirap ba talaga ako? Sa totoo lang, medyo mayaman ako. I have at least trillions in my bank account. Natawa tuloy si Vera. Haha. You're so funny, Marshall. Can you please stop joking? Mamamatay na ako sa kakatawa, haha. Grabe. Ano bang meron sa mga babaeng ito? Kailangan bang magsuot ng napakalaking chain na ginto, magsuot ng malaking gintong relo,
at magmaneho ng magarbong kotse para makitang mayaman. Wala nang komento. Isipin kung ano ang gusto mo, basta't ito ay nagpapasaya sa iyo. Makalipas ang ilang saglit na pagtawa, sa wakas ay nakabawi na si Vera. Napatingin si Marshall sa kanya at pinagdikit ang mga labi. Calm down, huwag ka masyadong tumawa. Concentrate on driving. I'm still here. Biglang tumigil sa pagtawa si Vera. Noon lang niya napagtanto na nadala na siya kaya nakalimutan niyang pigilin ang sarili. Dahil sa hiya, mabilis niyang inayos ang kanyang damit. You cheeky guy. Sige, hindi na nagbibiro. Ngayon, sabihin mo sa akin, saan ka nakatira? Kung wala kang matutuluyan sa ngayon, maaari kitang dalhin sa pinakamalapit na hotel para makapag-book ka ng silid. Dawnspire Heights Estates medyo may kalayuan dito. Kung ihahatid talaga kita doon, at sasabihin mong hindi ito ang tinitirhan mo, pinaglalaruan mo lang ba ako? Napabuntong hininga si Marshall, ang kulit mo. Sinong gumugulo sa'yo? Kung ayaw mo akong ihatid doon, ako na lang mag-taxi. With that, inabot ni Marshall ang pinto para lumabas ng sasakyan. Sige, naniniwala ako sa'yo. Let's go. Pinindot ni Vera ang gas pedal, at ang Porsche sports car ay kumari pa ng takbo palayo na parang pana. Na-curious siya para malaman kung genuine ba ang lalaking ito o hindi. Hindi kaya, tulad ng iminungkahi ni Alice, ang taong ito ay talagang sanay sa pagpapanggap. Ang Dawnspire Heights Estates ay matatagpuan sa silangang labas ng lungsod. Itong Villa area ay nakategorya sa 3 level. Ang Villa 1 area ay nagsimula sa 1 bilyon. Ang pinakamataas na antas na lugar, ang Area 1, ay nasa pinakatuktok. 5 lang ang villa sa lugar na ito. Villa 2 hanggang Villa 5 ay nakuha na, ngunit ang Villa 1 ay nanatiling walang tao mula nang itayo ito. Ang sabi-sabi na ang Villa 1 ay pag-aari ng isang napaka-misteryosong tao. Wala pang nakatitig sa totoong mukha niya. Ay, teka ikaw pala. Haha. Tumango si Marshall, technically, it wasn't mine in the past, but it is mine now and will be in the future. Nang makitang seryoso ang mukha ni Marshall, mas lalong lumawak ang ngiti ni Vera. Graduate ba ng performing arts ang lalaking ito? Talagang kakaiba ni kanyang husay sa pag-arte. Nang mapansing maaga pa, biglang naalala ni Vera ang isang nakakakilig at nakakaaliw na lugar. Marshall, mayroong talagang nakakatuwang lugar sa ruta patungo sa Dawnspire Heights Estates. Maaga pa naman. Dapat ba kitang isama para tingnan? Isang masayang lugar. Ano ang ibig mong sabihin ng saya? Tamad na humikab si Marshall at nagtanong. Isang lugar para sa kapana-panabik na mga karera ng kotse, bulalas ni Vera. Nagtatampok ang Spiral Heights ng Dawnspire Mountain ng pal-iko-likong kalsada na umiikot hanggang sa tuktok. Maraming tao ang nasisiyahan sa karera doon, madalas na nagsasama-sama upang makipagkumpetensya sa iba't ibang mga kapana-panabik na estilo. Ang pinaka-nakagagalak sa mga ito ay ang larong Life and Death Speed. Ang bawat taya ay nagsasangkot ng isang sports car na may halaga sa pagitan ng 5 hanggang 10 milyon. Kahit na ang mga aksidente na humahantong sa mga pag-crash at fatalities ay madalas na nangyayari, ang mga mahilig sa karera ay hindi kailanman mawawala ang kanilang pagkahilig para dito. Marshall, gusto mong sumali? Hindi ako pupunta. Sagot agad ni Marshall. Mayroon akong malalim na paggalang sa buhay at nakita kong hindi kawili-wili ang walang ingat na bagay na iyon. Sok. Napakaduwag mo. No wonder hindi ka mahal ni Alice. Ngumuso si Vera, tinitigan ng masama. Kanya. Bahagyang umawang ang bibig ni Marshall. Gusto niyang makipagtalo na si Alice ang bulag sa katotohanan. Bigla niyang napansin ang 2 Hummer SUV na nakasunod sa kanila sa isang nakaka-relax na bilis sa kanang rearview mirror. Malapit sa Hummers, mayroon ding 2 dump truck, bawat isa ay tumitimbang ng 60,000 pounds. Ang 2 Hummer at ang 2 dump truck ay malinaw na bahagi ng parehong grupo. Sa paghusga sa kanilang pagpoposisyon, lumilitaw na sinusundan nila ang Porsche sports car na minamaneho ni Vera. Ang mga taong ito kaya ay mga kaaway ni Vera. O sadyang pinupuntirya nila ako. Sa puntong ito, hindi malinaw.
Nasa loob pa rin sila ng mga limitasyon ng lungsod, napapaligiran ng maraming sasakyan at mga naglalakad sa paligid. Hindi naging madali ang pag-iimbestiga sa kanila sa abalang lugar na ito. Sa halip, aasa siya sa dark web para malaman ang totoong intensyon ng mga taong ito bago magplano ng anumang aksyon. Hindi nagtagal, umalis ang Porsche sa buhay na sentro ng lungsod at sumanib sa Eastern Suburb Ring Road. Ang kalsadang ito ang tanging ruta na patungo sa Donspire Heights Estates. Malawak ang view, kakaunti lang ang sasakyan at tao sa kalsada. Ang bahaging ito ng Eastern Suburb ay idinisenyo bilang isang luxury residential area ng Harmonfield City. Ipinakita ng navigation system ang mga kondisyon ng kalsada sa unahan. Wala pang 12 milya ang layo ng Donspire Heights Estates mula sa puntong ito. Ang buong ruta ay halos isang tuwid na landas, na nagtatampok ng dalawang intersection at isang solong T-junction sa kahabaan ng paraan. Napatingin si Marshall sa rearview mirror. Ang dalawang Hummer SUV na nakabuntot sa kanila sa buong panahon ay casual pa ring nakasabay, wala pang 100 yarda ang layo. Gayunpaman, hindi nakita ang dalawang dump truck. Medyo basic ang diskarte sa pagsubaybay na ito. Gayunpaman, mula sa nakikilalang amoy na ito, mahihinuha na sila ay kabilang sa isang grupo ng mga assassin. Gayunpaman, hindi malinaw kung sino ang kanilang nilalayo na target. Sila ba ay mga kaaway ng mga Silva, o naghihiganti sila kay Marshall? Kung sila ang humahabol sa kanya, hindi na kailangang mag-imbestiga pa. Ang mga mamamatay tao sa dark web na nakatalaga sa malapit upang protektahan siya ay aabisuhan kaagad siya. Pagkatapos nito, kukuha sila ng mga utos na maglunsad ng pagpatay o pigilan ang kabilang panig. Makalipas ang 1 minuto, natanggap ni Marshall ang update. Ang dalawang Hummer SUV ay nauugnay kay Liam mula sa Universal Group, at 4 na assassin ang kinuha ng isang nagngangalang Pablo. Ang mga assassin na ito ay nagsimulang bumubuntot sa kanya 3 oras bago. 5 minuto ang nakalipas, na-verify nila na papunta si Marshall sa Donspire Heights Estates. Ang 4 na mamamatay tao ay nagplano na magsagawa ng isang aksidente sa sasakyan sa rutang ito upang maalis siya. Humingi ng mga tagubili ng dark web assassins kung paano magpatuloy. Sa halip na pahintulutan silang kumilos, pinili ni Marshall na pamahalaan ang sitwasyon ng personal. Ang daan sa bundok patungo sa Donspire Heights Estates ay may kasamang 3 intersection sa kabuuan. Ang koponan ni Pablo ay malamang nasubukan ang kanilang strike sa gitnang intersection. Kabanata 43 Hindi ka mamamatay na kasama ko. Magdahan-dahan sa bilis at huminto sa safety island sa unahan, bili ni Marshall kay Vera, nanlilisik ang mga mata. Papunta sa rearview mirror. Napansin ni Vera ang blankong ekspresyon ni Marshall at tumawa siya, anong nangyayari, lumingon ka ngayon. Iba ka talaga. Sinabi ko na sa iyo, walang paraan na ang 30 bilyong Villawan ay pag-aari mo. Ang boring mong tao. Bumaba ka sa kotse, hiling ni Marshall, na pinunasan ang mapaglarong pananalita ni Vera na may malamig na tono. Pinagmasdan ni Vera ang mabagsik na mukha ni Marshall ngunit nanatiling tahimik, humahagalpak sa tawa, anong nangyayari? Nakawan. Haha. Walang pag-aalinlangan, binuksan ni Marshall ang pinto ng kotse at hinayla si Vera sa passenger seat, at sinabing, ay seatbelt mo. Natigilan si Vera. Talaga bang ninakawan siya ni Marshall? Kukunin ba niya ang kotse, o iba pa? Isang biglaang alon ng pagkabalisa ang bumalot sa kanya. Ito ay hindi nakakagulat na nakita siya ni Alice na sobrang nakakadiri. Tiyak na nakita niya mismo sa harapan ni Marshall. Marshall, please don't kill me. Magkano ang kailangan mo? I can have my dad send it right over. And, I'm still virgin. Vroom. Pinindot ni Marshall ang accelerator, at ang Porsche sports car ay nabuhayan ng buhay habang ito ay kumari pa ng takbo. Ah, Marshall, anong balak mo? I'll give you anything, just don't kill me. Naalarma si Vera at hindi sigurado sa kanyang intensyon. Malamig na sagot ni Marshall, tumahimik ka. Don't worry. I don't want anything from you. Kung ganoon, bakit ang bilis mo magmaneho?
Mahigpit na pinag-krus ni Vera ang kanyang mga braso, sinusubukang protektahan ang kanyang bahagyang nakalantad. Dibdib. Natatawang sabi ni Marshall, hindi ka ba napapagod? I'll give you a taste of excitement. Habang ang Porsche sports car ay pumailan lang sa kalsada, mahigpit na hinawakan ni Vera ang hawakan, sumisigaw sa takot. Marshall, are you insane? Driving this fast here? Are you trying to kill us? Slow down right now. Malamig na sagot ni Marshall, don't talk, just hold on. Sa pagkakataong iyon, napatingin si Vera kay Marshall at biglang natigilan. Ang taong ito, sa lubos na kaibahan sa kanyang naunang pagwawalang bahala, ay naglabas ng hindi mapag-aalinlanganang aura ng awtoridad. Ang kanyang malamig, seryosong ekspresyon at ang paraan ng kanyang mahusay na pagmamaniobra sa kotse ay nagpakita ng isang kapansin-pansing gwapong figure simpleng walang kamali-mali. Sa isang maikling sandali, nakita ni Vera ang kanyang sarili na nangganyo sa kanyang matindi at puro presensya. Tiningnan ni Marshall ang oras. Sa bilis na ito, makakarating sila sa T-junction sa loob lamang ng 2 minuto. Ang dark web ay nagpadala ng isang mensahe na nagpapahiwatig na ang mga assassin ni Liam ay nagpasya na ayusin ang mga bagay sa T-junction. Oras na para siya ang manguna. Tiningnan niya ang rearview mirror at nakita niya na ang 2 Hummer SUV na nakabuntot sa kanila ay pare-pareho ang distansya. Palagi silang nakasunod sa likuran nila. Sumilay ang pilyong ngisi sa mukha ni Marshall. Humanda ka. Palay pa at lipat na ako. Sigaw niya. Nagulat si Vera na kanina pa nakatingin sa kanya. Sa susunod na sandali, pinara ni Marshall ang preno, na naging sanhi ng mabilis na pag-decelerate ng Porsche mula sa halos 250 milya bawat oras hanggang 150 milya bawat oras. Nagulat si Vera, anong ginagawa mo? Is this some kind of joke? Muntik mo na akong atakihin sa puso. Matapos ang biglaang pagbagal na iyon, muling pinara ni Marshall ang preno, dahilan upang bumaba ang sasakyan mula 150 milya kada oras hanggang 60 milya kada oras sa isang iglap. Marshall, anong nangyayari? Itigil mo na ang kalokohan mo, okay? Sigaw ni Vera. Huwag kang sumigaw, kumapit ka lang ng mahigpit. May assassin. Sagot ni Marshall habang nakatingin sa rearview mirror. Napabuntong hininga si Vera at tinakpan ang kanyang bibig sa hindi makapaniwala, mahigpit na hinawakan ng hawakan nang makita niyang papalapit sa salamin ang Hummer. Isang assassin. Marshall, huwag mo akong takutin ng ganyan. Sinong gustong pumatay sa atin? Kinikilabutan ako. Malapit na siyang umiyak. Hindi pa siya nakaharap sa ganoong sitwasyon. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng matinding pakiramdam ng nalalapit na kamatayan. Tumawa si Marshall, kumapit ka ng mahigpit, ipikit mo ang iyong mga mata, at tumahimik ka. Hindi ka mamamatay kasama ako. Tumingin si Vera kay Marshall na may malalapad at nakakatakot na mga mata, nanginginig ang katawan at ang bilis ng tibok ng puso. Mabilis niyang sinulyapan ang 2 Hummer sa rearview mirror. Out of nowhere, ang 2 sasakyan ay umabant na parang sinusubukang lampasan sila. Tinignan ni Marshall ang salamin at saka biglang pinindot ang accelerator. Agad namang sumabay sa bilis niya ang mga Hummer sa likod nila. Isang banayad ng ngiti ang sumilay sa gilid ng bibig ni Marshall. May lakas ka pa bang tumawa? Natigilan si Vera. Was this guy? Bago pa siya makasagot, biglang pinay-hit ni Marshall ang manibela. Ang Porsche sports car, na namamahala sa highway, ay biglang lumihis sa isang tabi. Bilang tugon, malakas na pinindot ni Marshall ang preno. Umusad ang katawan ni Vera sa hindi inaasahang pagkakataon. Buti na lang at napahawak siya ng mahigpit sa seatbelt. Pinigilan nito ang lahat ng nasa katawan niya na itapon sa hangin. Ang isa sa mga Hummers na malapit sa likuran ay mabilis na dumaan sa Porsche. Nangyari ito habang inaabutan ng Hummer ang Porsche. Isang kalbong lalaki na nakaupo sa likod ng Hummer ang nakatutok na parang baril ang mga daliri kay Marshall at Vera. Nagsuot siya ng napakatamis ng ngiti sa kanyang mukha. Wala pang 8 pulgada mula kay Vera ang nakakatakot na ngiti na iyon. Nagulat si Vera. Ang Hummer ay mabilis na nauuna sa Porsche, nagzigzag ng ligaw sa isang S-pattern,
sadyang pinabagal ang Porsche at hinaharangan ang kanilang dinadaanan. Samantala, ang isa pang Hummer ay malapit na sumunod sa likod ng Porsche. Marshall, anong plano nila? Halos sumigaw si Vera. Marshall replied with a nonchalant smile, nanghihingi sila ng gulo. Ano? Napabuntong hininga si Vera. Sa pagkakataong iyon, tinalakay ni Marshall ang buhay at kamatayan na parang minor issue lang. Na-trap ng dalawang Hummer ang Porsche sports car sa pagitan, pilit na pumipindot pasulong. Naunawaan ni Marshall ang kanilang intensyon. Malinaw na ipinahiwatig ng posisyong ito na naghahanda na silang bumagsak sa T-junction sa unahan. Dahil sa kasalukuyang pag-aayos, ang Porsche ay hindi maaaring pasulong o paatras. Kung nagawa nilang itulak ang Porsche, na minamaneho ni Marshall, sa gitna ng T-junction, ang dalawang dump truck na naghihintay sa intersection ay madali at epektibong madudurog ang Porsche sa pagkawasak. Sa sandaling iyon, wala pang 10 segundo bago sila makarating sa T-junction. Sinulyapan ni Marshall ang navigation system, isang nakakagigil na ngiti sa kanyang mukha, tahimik na nagbibilang, 5, 4, 3, 2, 1. Natarante si Vera at hindi na nagkaroon ng pagkakataong tanungin siya kung ano ang ginagawa niya. Biglang inilipat ni Marshall ang gears sa pinakamataas na gear. Ang Porsche sports car na ito ay maaaring bumilis mula sa 0 hanggang 250 milya bawat oras sa loob lamang ng 2 segundo. Sabay-sabay, nag-execute si Marshall ng isang matalim na pagliko. Ang Porsche ay bahagya na dumaan sa kaliwang bahagi ng Hummer. Dumaan ang kanilang sasakyan sa kanang bahagi ng Hummer sa harap na pumipilit sa lane. Parang kidlat, tumilapon sila sa intersection. Nang lumisan ang Porsche sports car sa intersection, isang 60,000-pound dump truck ang biglang lumitaw mula sa kanan, na kumarire patungo sa junction. Pinutol ng dump truck ang likod ng Porsche. Mabilis na umikot ang Porsche. Habang umiikot ito ng 180 degrees, ang harap ng kotse ay tumama sa gilid ng dump truck. Sa kabutihang palad, ang paraan ng pag-ikot ng Porsche ay perpektong nakahanay sa landas ng dump truck. Dahil dito, pagkatapos ng impact, patuloy na umiikot ang Porsche. Habang ang harap ng kotse ay nakumpleto ang isang buong 360 degree na pagliko, pinindot ni Marshall ang accelerator, at ang kotse ay bumangon pabalik sa orihinal nitong takbo, na nagmaneho muli ng normal. Napapikit ng mariin si Vera, sumisigaw ng malakas. Ang maikling 2 segundo ng takot ay halos maneg sa kanya. Pagkatapos ng bilis na 500 yarda, unti-unting huminto ang Porsche sports car sa gilid ng kalsada. Patuloy na sigaw ni Vera. Okay. Stop yelling. Everything is all right now, sabi ni Marshall habang mahigpit na hinawakan ang nanginginig niyang mga braso at pinagsabihan siya. Binuksan ni Vera ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid, nagtatanong. Ako ay hindi patay. Tumango si Marshall, hindi, buhay ka pa. Boom! Isang malakas na kalabog ang umalingaw sa likuran nila sa intersection, na nagpapadala ng ulap ng alikabok. Pagkatapos noon, isang matinding apoy ang sumabog mula sa alikabok. Sa isang iglap, lumipad ang apoy sa langit. Ang unang Hummer, na nadaanan ng Porsche, ay nadurog sa ilalim ng dump truck, na humantong sa isang malaking aksidente habang ang sasakyan ay sumabog. Ang isa pang Hummer na nakasunod sa likod ay bumangga sa likod ng dump truck, na nadurog sa isang tambak ng scrap metal ng 60,000-pound dump truck. Ang mga lalaking walang ingat sa Hummer ay naging walang iba kundi putik. Ang dump truck, na napalampas na makabangga sa Porsche, ay agad na lumihis patungo sa Porsche at nakacharge ng buong bilis. Agad na pinaandar ni Marshall ang Porsche at umabant. Gayunpaman, sa gitna mismo ng huling intersection sa unahan ay may isa pang dump truck, na ganap na humaharang sa buong tawiran. Na-block ang intersection sa unahan, at walang tigil na humahabol ang isang dump truck mula sa likuran. Wala pang 3 milya, walang ni isang rutang pagtakas. Ang masama pa nito, ang dump truck na nakaparada sa huling intersection ay biglang yumandar at tumakbo patungo kina Marshall at Vera. Medyo makitid ang daan patungo sa Dawnspire Heights Estates.
Isang dump truck ang nagmamaneho sa gitna ng kalsada. Masyadong masikip ang espasyo sa magkabilang gilid para makalusot ang Porsche. Habang ang dump truck sa likod nila ay mabilis na umaandar at isa pang truck ang umaandar patungo sa kanila mula sa kabilang direksyon, napasigaw si Vera sa desperasyon, ano ang gagawin natin? Wala tayong paraan. Hindi siya pinansin ni Marshall, isang nakakagigil na ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang bibig. Biglang, habang ang dump truck ay nakaabang sa unahan, ang Porsche ay sumulong ng buong bilis. Marshall, ano ka ba? Anong ginagawa mo? Please stop. Halos mawalan na ng malay si Vera. Sa sandaling iyon, ang Porsche ay umabant na parang galit na toro, na humaharurot patungo sa dump truck. 10 yarda, 8 yarda, 5 yarda. Parehong nagulat ang driver ng dump truck. Baliw ba ang lalaking ito? Gusto niya ba talaga akong makabangga sa isang Porsche? Sa isang kisap mata, tumakbo ang Porsche sa wala pang 40 pulgada mula sa dump truck. Sa panandaliang sandali bago ang banggaan, tinitigan ni Vera Silva ang dump truck sa unahan, pakiramdam na parang may malaking bundok na babagsak sa kanya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sa kawalan ng pag-asa, iniisip na tapos na ang lahat, tapos na ang lahat. Sa sandaling iyon, isang alon ng panghihinayang ang bumalot sa kanya. Kung hindi lang siya na-curious kay Marshall at nagpasyang ihatid siya pauwi, hindi siya mapupunta sa nakakatakot na sitwasyong ito. Sa isang kisap mata, lahat ay naglaho sa itim. Kabanata 44 na talagang malas ngayon. Mahigpit na hinawakan ni Vera ang hawakan, sa sobrang takot na tingnan. Sa kawalan, ang kanyang katawan ay nagsimulang sumandal sa kanan, ganap na nawalan ng balanse, na para bang siya ay bumulusok sa isang kawalan, pababa ng higit pa. Ganito ba ang pakiramdam ng mamatay? Kung ang kanyang wakas ay malapit na, pagkatapos ay gayon na. May mga nangyari na, kaya baka yakapin niya ito. Walang magandang may dudulot ang pagkatakot. Sa isang iglap, naranasan ni Vera ang biglang pagkaunawa. Mabilis niyang binuksan ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, natigilan siya sa nakitang nasa harapan niya. Totoo ba ito? Nakahilig na ngayon sa kaliwa ang Porsche Sports Car Racing, na nasuspine sa ere. Malakas na bumangga ang kanang gulong sa harap sa tagiliran ng dump truck, habang ang kaliwang gulong ay sumikip sa masikip na puwang sa kaliwang bahagi ng dump truck. Ang buong katawan ng Porsche ay nakikipagkarera pasulong sa isang anggulo, tulad ng isang multo, na nagnanavigate sa mapanganib na ito. Mag-inat. Dahil sa mababang chassis ng Porsche, ang kaliwang bahagi ay kinakaladkad sa lupa habang ito ay mabilis na umuusad. Ang kaliwang bahagi ng kotse ay kumumo ng husto sa kalsada, na agad na lumikha ng pagsabog ng alikabok at mga spark. Sa segundong iyon sa pagitan ng buhay at kamatayan, nagawa ng Porsche sports car na maiwasan ang sakuna sa hindi inaasahang paraan. Ito ba ay maaaring mangyari talaga? Sa ngayon, tuluyan ang nakalimutan ni Vera ang kanyang takot, sumisigaw ng tuwang-tuwa. Marshall, Marshall, nakarating talaga kami. Gayunpaman, hindi pinansin ni Marshall ang kanyang mga sigaw, na nananatiling nakatutok sa walang ingat na pagtulak sa Porsche pasulong. Tulad ng Porsche na tumawid sa manipis na linya sa pagitan ng buhay at kamatayan sa isang tunay na kakaibang paraan, ang dalawang dump truck driver ay pare-parehong natigilan sa hindi inaasahang sandali. Sa puntong iyon, nakalimutan na nila ang isa't isa sa magkabilang panig, dahil ang malalaking sasakyang ito na may pantay na timbang ay bumibilis patungo sa isa't isa sa halos 180 milya kada oras. Sa wala pang isang segundo ng pagkawala ng focus, ang dalawang 60,000-pound na dump truck ay nagbanggaan ng napakalakas. Libo-libo. Bam! Sa ganoong bigat, bilis, at isang head-on collision sa buong lakas. Ang epekto ay kasing lakas ng 1,000 libra ng mga pampasabog. Na mga pag-crash, biglang sumabog ang mga pagsabog. Sa tahimik na kalsadang ito sa bundok, makalipas ang halos 1 minuto, muling lumitaw ang isang kalunos-lunos na eksena ng mga nasirang truck at nasawi. Sa isang iglap, ang naglalagablab na apoy ang lumiwanag sa kalsada sa bundok na parang araw.
Sa pagtawid sa linya ng kamatayan, ang Porsche ay bumaril tulad ng isang palaso sa siksik na kadiliman ng gabi ng bundok. Pagkatapos ng bilis ng takbo ng 10-10 milya nang walang tigil, huminto ang Porsche mali sa isang malinaw na trail ng bundok sa hilagang bahagi ng Donspire Mountain. Pinatay ni Marshall ang mga headlight. Matapos suriin ang lugar at kumpirmahin na walang nakapansin sa kanila, nakahinga siya ng maluwag. Tahimik na nakaupo si Vera sa sasakyan, gulat pa rin. Ang surreal, parang panaginip na karanasan ng mga nakaraang minuto ay nag-iwan sa kanyang pakiramdam na parang hindi talaga nangyari. Ang lahat ba ay kathang-isip lamang ng kanyang imahinasyon? Sa madilim na ningning ng loob ng sasakyan, maingat na sulyap ni Vera kay Marshall sa driver's seat. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na sumulyap sa rearview mirror sa harap niya. Ibinaba niya ito at tiningnan ang refleksyon niya. Magulo ang buhok niya. Napaluha siya. Sa tahimik na lambak, umalangaw-ngaw ang kanyang mga hikbi na parang nakakatakot na sigaw ng isang multo. Maya-maya, biglang tumigil ang pag-iyak niya. Ang tunog ng kanyang pag-iyak sa desyerto na bundok sa gabi ay nagpalamig sa kanyang gulugod. Dahil sa katahimikan sa paligid niya, hindi siya mapalagay. Bumabuti na ba ang pakiramdam mo ngayon? Bahagyang nakangiting tanong ni Marshall sabay tingin sa kanya. Nagulat sa ngiti ni Marshall sa madilim na liwanag, halos mapatalon si Vera sa kanyang balat. Ang kanyang mga braso at binti ay nag-flail ng hindi mapigilan. Okay, stop scaring yourself. Bulalas ni Marshall habang hawak-hawak niya ang mga kamay niya, na nanginginig. Tapos na ang lahat. Ayos ka lang no. Kalaunan ay nakahinga si Vera, naramdaman ang init ng kamay ni Marshall, at unti-unting iminulat ang kanyang mga mata. Sa mga teleseryeng napanood niya noon, kakagatan ng karakter ang sarili para matukoy kung buhay pa ba sila o hindi. Hoy! Bakit mo ako kinagat? Doy ka ba? Bulalas ni Marshall nang mapansin ang linya ng madugong kagat sa braso niya. Pinagsisisihan ni Vera si Marshall. First, I'm sorry, I just wanted to check kung masakit pag kumagat ako. Wala akong naramdaman, patay na ba ako? Hindi ka patay. Sinaktan mo ako, kaya natural, wala kang mararamdamang sakit. Hindi ako makapaniwala dito, sabi ni Marshall. Umiling-iling sa hindi makapaniwala. Ilang oras din bago naisip ni Vera. Napasulyap siya sa gusot niyang buhok sa salamin, pakiramdam niya ay pagod na pagod. Pagkatapos ay lumingon siya sa screen kung saan makikita ang kondisyon ng kanyang Porsche sports car. Maliban sa 4 na gulong na pinalobo pa, wala ni isang bahagi ang maayos. Nawawala ang likuran ng sasakyan, nawasak ang harapan, at muntik nang masimot ang pinto. Kung isa sa alang-alang ang pinsala, tila ang isang sipa ay maaaring baguhin ito sa isang mapapalitang Porsche Sports. Biglang ibinaon ni Vera ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay at nagsimulang umiyak. Ang malas talaga ngayon. Kaninang umaga, noong una kitang nakilala, nawalan ako ng 50 milyon. Sa gabi, isang bukas palad na nag-alok na ihatid ka pa uwi, at ngayon ang aking bagong-bagong Porsche sports car na nagkakahalaga ng higit sa 10 milyon ay ganap na nasira. At muntik na rin akong mawalan ng buhay. Marshall, isa kang malas na anteng-anteng. Bakit ba kasi kailangan pa kitang makabangga sa isang malas na araw? Pinagmasdan ni Marshall si Vera na umiiyak ng malakas. Napagtanto niyang nahihirapan siyang makayanan ang matinding pagkabigla ng aksidente sa sasakyan. Ang pagpapalam sa lahat ng ito ay makakatulong sa kanyang pakiramdam sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, habang pinakikinggan niya ang mga hinaing ni Vera, nakaramdam siya ng konsensya. Mabait siyang nag-alok na ihatid siya pa uwi, para lang harapin ang sakuna na ito. Siguradong nakaramdam siya ng pananagutan sa nangyari. Sige, bibilhan kita ng bagong Porsche bukas, ang pinakamagandang available. Pinagmasdan ni Marshall ang lumuluhan na mukha ni Vera at nagpatuloy, please stop crying. You look terrible with your hair all messed up and your makeup smudge. It's making me anxious. Umiiyak si Vera at nagtanong, talaga? Tumango si Marshall bilang pagsang-ayon. Siyempre, Porsche lang yan. Bukas ko na lang kukunin.
Saglit siyang pinag-aralan ni Vera, walang nakitang panlilinlang sa kanya. Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, isang masalimuot na tingin ang bumungad sa kanyang mukha. Marshall, mas gugustuhin kong kunin mo ito para sa akin ngayong gabi kaysa maghintay hanggang bukas. Kabanata 45 ang Bend Memorial. Ngayong gabi. Aling kumpanya ng kotse ang mananatiling bukas ngayong gabi? Mabilis na inayos ni Vera ang kanyang buhok, nag-makeup habang nakatingin sa salamin. Maaari kitang ihatid sa Spiral Heights sa Dawnspire Mountain. Halos 10 minutong biyahe lang mula rito. Sa iyong mga kasanayan sa pagmamaneho, darating kami sa loob ng 5 minuto. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Marshall si Vera. Ilang sandali lang ang nakalipas, natakot siya hanggang sa masira. Ngunit ngayon siya ay lumitaw na perpekto. Iminumungkahi mo ba na samahan kita sa ilang karera ng kotse? Talaga. With your driving ability, outracing 2 Porsche will be a piece of cake, masiglang sabi ni Vera. Hindi ako interesado. That sounds incredibly dull. Umiling-iling na sagot ni Marshall. I'll just get you a car tomorrow. Woo! Woo! Madarmang ungol ni Vera. Habang pinagmamasdan siya na lumuluha, bumantong hininga si Marshall at sinabing, "Fine, sasamahan kita para tingnan ito." Talaga. Galing. Fair na. Mabilis na nag-apply ulit ng make-up si Vera, nagniningning sa tuwa. Habang pinagmamasdan ni Marshall ang kanyang mabilis na pagbabago, binulong niya ang kanyang women eye. Then are such a hassle, hindi ka papayag na iuwi mo ako sa susunod. Pagkalipas ng 5 minuto, pinasakay ni Marshall si Vera sa isang Porsche, naramdaman ang simoy ng hangin habang patungo sila sa kalagitnaan ng Spiral Heights. Sa di kalayuan, dinig na dinig nila ang dagandong ng mga motorsiklo at ang mga sigawan ng maraming kalalakihan at kababaihan sa tuktok ng Spiral Heights. Sa sandaling iyon, napansin ni Marshall ang pagkutitap ng pagiging komplikado sa mga mata ni Vera. Bigla naman itong yamakap sa kanya. Hindi kaya natalo ang babaeng ito kanina? Isinama ba niya ako para mag-higanti? Tinanong niya, nauna mo bang itinakda ito? Ngumisi si Vera at sumagot, I will not keep it from you now. This was all part of the plan. I came here with friends once and lost a car in a wager, and I couldn't take it. It's not that I can't stand lost a car, but my pride was hurt. Marshall, with your incredible driving skills, help na bawi ko ang aking karangalan sa isang taya. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Bumalik. Marshall scoffed, cut it out. I won't partake in such ridiculous antics just to help you save face. Kasabay nito, binuksan ni Marshall ang pinto ng kotse, naghahanda sa paglabas. Maghintay. Tinawag siya ni Vera, huminto sandali bago idinagdag, hindi kita dinala dito para lang mabawi ang pride ko. I need your help to teach someone a lesson. Marshall waved her off, I refuse to be your pawn. Ikaw na bahala. Giit ni Vera, gusto kong kunin mo ang jerk na iyon sa taya. 6 na buwan na ang nakalilipas, siya ay nakikipagkarera sa kalye sa lungsod at naging sanhi ng pagkamatay ng isang buntis, isang bata, at isang mag-asawa. At ngayon, siya ay naglalakad ng libre. Tumigil si Marshall, tinitigan siya na may pagkalito sa mukha. Hindi niya inaasahan na dumating ito para sa kadahilanang ito. Nang makita niyang lumingon ito sa kanya, nagmamadaling lumabas si Vera ng sasakyan at nilapitan siya. Marshall, kung nagdududa ka sa akin, maaari kong ipakita sa iyo ang footage ng balita mula sa oras na iyon. At ang J*Earth na iyon, pagkatapos ng sadyang sanhi ng mga pagkamatay na iyon, ay hindi humingi ng tawad o nagpahayag ng anumang panghihinayang. Siya ay kumilos na lahat ng mayabang at mayabang. In-unlock ni Vera ang kanyang telepono at ipinakita ang isang video kay Marshall na kanyang na-record. Ang footage ay nakunan ng ilang mga pabayan na mga karera ng kotse na nag-zoom sa isang pulutong ng mga tao. Ang oras na ipinapakita sa screen ay 7:49 p.m. Ang lokasyon ay South Street, na matatagpuan sa Beacon District ng Harmonfield. Ang lugar na ito ay maraming tao, na nagtatampok ng pinaghalong negosyo at mga residential na lugar sa katimugang seksyon ng Harmonfield.
Ang ilang mga karera ng kotse ay tumakbo sa kalyeng ito at lumabas sa lungsod. Sa mabilis na pagmamaneho, isang Lamborghini ang hindi inaasahang nawalan ng kontrol at bumangga sa bangkita. Ang resulta ay madaling mahulaan. Ilang hindi mapag-aalinlangan ng mga tao ang nagtamo ng matinding pinsala, habang ang isang buntis, isang 10 taong gulang na bata, at isang batang mag-asawa ay agad na namatay. Pinagmasdan ni Marshall ang lugar ng kakilakilabot na pag-crash, nakaramdam ng matinding galit sa una. Galit siya sa mga individual na, alang-alang sa pera, ay nagpakita ng gayong pagwawalang bahala sa buhay ng tao. Sa isang sandali lang, pamilya ang nawasak magpakailanman. Gayunpaman, habang nangyayari ang mga pangyayari, ang galit ni Marshall ay napalitan ng matinding pagnanais ng paghihiganti, kitang-kita sa kanyang mga mata. Nang bumangga ang Lamborghini sa mga tao, sa una ay nagresulta lamang ito ng malubhang pinsala sa mga naglalakad, at walang nasawi sa puntong iyon nang huminto ang racing car, lumabas sa sasakyan ang isang lalaking nasa edad 20. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang babaeng nakasuot ng sunglasses. Sinuri nila ang magulong tanawin ng pagbagsak. Ang kanilang mga mata ay nahulog sa isang buntis na nakahandusay sa pool ng dugo, desperadong sumenyas para sa tulong. Sa malapit, makikita ang isang 10 taong gulang na bata na bali ang paa. Isang mag-asawa ang nakahiga sa lupa na may mga sugat sa ulo, na hirap huminga. Matapos suriin ng lalaki ang sitwasyon, bumalik siya sa kotse. Doon na nagsimula ang kaguluhan. Walang pusong pinaharurot ng Lamborghini ang buntis, ang bata, at ang mag-asawa. Nagpagulong-gulong ito sa kanila ng 3 beses, pabalik-balik. Sa kabuuan nito, sumandal pa ang lalaki sa labas ng sasakyan para nakawin ng ilang tingin ng 4 na biktima na paulit-ulit niyang nasagasaan. Upang maging tumpak, mayroon talagang 5 biktima. Ang buntis na babae sa footage ay may kapansin-pansin na tiyan, na nagpapahiwatig na ang kanyang sanggol ay hindi bababa sa 8 o 9 na buwan ng kahabaan. Ang pag-uugaling ito ay ikinagalit ng lahat ng nakasaksi. Nagtipon sila sa paligid ng pinangyarihan, naghihintay na lumitaw ang mga pulis. Hindi lamang nabigo ang mga individual na ito na itigil ang kanilang walang ingat na pag-uugali, ngunit ipinagpatuloy nila ang kanilang kabaliwan. Higit pa rito, bumunot sila ng mga bakal mula sa kotse at nagsimulang umatake sa mga naglalakad. Matapos pakalat-kalat ang mga bystanders, tumilapon ang Lamborghini at ilang mga racing cars. Pinatay ni Vera ang kanyang telepono at sinulyapan si Marshall, na blanko ang ekspresyon. Ang may-ari ng Lamborghini na iyon ay si Harris Davidson. Ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki, si Knox Davidson, ay namumuno sa sangay ng Harmon-Field ng Brookhaven Marshall Alliance at pinaniniwalaang humahawak ng isang makabuluhang posisyon sa loob ng organisasyon. Ang mga Davidson sa Harmon-Field ay nakakuha lamang ng katanyagan sa nakalipas na 2 taon. Ang Davidson Group ay tumatakbo sa industriya ng panggabing buhay, na sinusuportahan ng Abyssal Dominion at Brookhaven. Ang sangay ng Marshall Alliance sa Harmon-Field. Kumunot ang noo ni Marshall at pinutol, "Why are you sharing this with me? I'm not a hero." Ang mga taong ganyan ay haharapin ang hustisya sa kanilang sarili. Tila natigilan si Vera saglit bago lumakas ang kanyang emosyon. Ang totoo, sa kalaunan, sinabi ng mga awtoridad na ang marahas na pagkilos ni Harris at ng kanyang grupo ay isang tipikal na aksidente sa sasakyan. Bukod dito, ang pinakamataas na kabayaran para sa bawat taong namatay sa isang aksidente ay $100,000 lamang. Naniniwala ka ba? Binansagan nila ang ganitong kaso bilang isang normal na aksidente sa sasakyan at nag-aalok lamang ng kabayaran na $100,000. Ang mas kakatwa ay hindi man lang binayaran ni Harris at ng kanyang mga kasuklam-suklam na kaibigan ang $100,000 kabayaran. Nagkibit-balikat si Marshall, "Why? Based on what you've told me, it sounds like Harris and his group are truly scum. So, anong gusto mong gawin ko? Ipinapahiwatig mo ba na dapat ko silang patayin?" Pilit na ngumiti si Vera at nanatiling tahimik. Napatingin si Marshall sa orasan at napagtantong hating gabi na. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at tinawag si Vera na wala pa ring iniisip,
nakatingin sa liko sa unahan. Okay, stop dreaming about being a hero. Let the superheroes handle that. You should head back and get some sleep, payo niya. Bumantong hininga si Vera at tumango. Sige, sandali lang. Ibibigay ko ang aking paggalang sa aking kapatid na lalaki, hipag, at aking hindi pa isinisilang na pamangkin sa unahan. Binuksan niya ang durog na ball at kinuha ang 3 bangkos ng bulaklak at isang bote ng alak. Ikaw ay nagbibigay galang sa iyong kapatid, hipag, at libingan ng iyong hindi pa isinisilang na pamangkin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Marshall na naguguluhan sa mga kinikilos niya. Pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, nilinaw ni Vera. Ang buntis na babae sa aksidente sa sasakyan ay ang aking hipag. Natigilan si Marshall. May katuturan ang lahat kung bakit labis na nabalisa si Vera sa pangyayari. Kasunod ng aksidente, ang aking kapatid na lalaki ay nasa matinding sakit at tumanggi na tanggapin ang huling desisyon. Kahit na ilang buwan ng pagsubok, wala siyang narating. Sa huli, binyantaan ng mga Davidson ang aking kapatid, na kung magdulot pa siya ng gulo, lilipulin nila ang aming buong pamilya. Ang aking ama at ang kanyang may bahay ay nag-aalala na ang sitwasyong ito ay makakaapekto sa buong pamilya, kaya't mahigpit nilang inutusan ang aking kapatid na ihinto ang paggawa ng mga isyu. Ang aking kapatid ay halos mabaliw sa panahong iyon. Sa kalaunan, natuntun niya si Harris at piniling sumugal kasama niya habang buhay at kamatayan. Habang nagsasalita siya, iminuwestre niya ang liko 30 yarda ang layo. Ang aking kapatid ay itinulak sa kalsada ng mga kotse ni Harris sa liko na iyon. Nang makita ang puot sa kanyang mga mata, tumango si Marshall, okay, you go pay your respects to your brother and sister-in-law. I'll wait for you. Habang pinagmamasdan ng balingkinitang figure ni Vera na umiindayog sa malamig na simoy ng hangin sa gabi, umiling si Marshall. Ang mga ekspresyon ng kagalakan sa mukha ng babaeng ito sa mga regular na araw ay ganap na peke. Lumalabas na may dala pa rin siyang masakit at sama ng loob na kasaysayan sa loob niya. Makalipas ang mahigit 30 minuto, lumitaw muli si Vera mula sa paligid ng liko. Habang hinawi niya ang buhok niya sa mukha, ngumisi siya at sinabing, let's get moving. Matagal mo na akong kasama. Vroom, vroom, vroom. Isang malakas na ingay ng makina ang sumabog at umalangaw-ngaw. Hindi nagtagal, pinalibutan ng grupo ng mga high-end na sports car sina Marshall at Vera. Nakasandal sa kotse, pinagmasdan ni Marshall ang mga mag-agarang sasakyan na dumating sa kanila: Lamborghini, Aston Martin, Bugatti, Porsche. Siya. Isang mapanuksong sipol ang tumusok sa hangin nang bumukas ang mga pintuan ng mga karerang sasakyan. Maraming kabataang lalaki at babae ang lumabas mula sa mga sasakyan. Haha! Vera, may dala ka bang masasarap na pagkain para sa kapatid mo? Hahaha! Isang lalaking may dilaw na buhok ang lumabas mula sa Lamborghini. Siya si Harris Davidson, ang nagsipa ng lahat ng bulaklak ni Vera sa bangin sa liko ng kalsada. Namumula sa galit si Vivs, ngunit katutubo niyang nilapitan si Marshall. Hop in the car. Let's head back, sabi ni Marshall habang binuksan ang pinto at hinikayat si Vera na pumasok. Sa pag-unawa na gusto ni Marshall na umiwas sa sitwasyon, nagpakawala ng tahimik na buntong hininga si Vera at sumakay sa kotse. Haha! Vera, ngayon din nagdala ka ng binata. Mag-live show tayo para mag-enjoy tayo. Hahaha! Napasok na ni Marshall ang isang paa sa sasakyan nang bigla itong umatras palabas. Smack! Hinampas niya si Harris sa mukha, na ikinabalisa niya. Agad na tumahimik ang pulutong ng nagtatawanan ng mga binata. Wow! Sinaktan niya talaga si Harris. Baliw ba siya? Naglabas si Marshall ng tisyo at pinunasan ang kamay, nanunuya. Watch your words. Understand. Dim, how could you hit me? Nabawi ni Harris ang kalmado at nag-swing ng kamao. Sampal, sampal, sampal. Gumanti si Marshall ng sunod-sunod na sampal. Tandaan mo ang araling ito. Ang basura. Naglabas si Marshall ng isa pang tisyo, pinunasan ang kamay niya ng may pag-alipusta. Napakarumi. Siguraduhin mong malinisan ng maayos ang mukha mo sa susunod.
Pagkatapos noon, itinapon niya ang tissue sa mukha ni Harris at tinungo ang sasakyan. Si Vera, nakaupo sa loob, ay napabuntong hininga sa paghanga. Ang gwapo niya. Ang ilang babaeng driver na naruroon ay nakatingin din sa mga mabituing mata. Nakilala nila na ang lalaking nasa harapan nila ay kahawig ng isang lalaking Diyos. Sa sandaling iyon, habang pinagmamasdan nila si Marshall na papalayo, kumikinang ang kanilang mga mata sa paghanga. Damn it! How could you hit me? Do you have any idea who I am? Inagaw ni Harris ang isang maliit na kutsilyo sa sasakyan at sumugod kay Marshall.